exit reports ng Purita Marine, pati yung papalitin nila lang patawag yung regional owner and yung renter employer ng Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Kung yun ang recommendation nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee At and palagay ko, may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na kasulat na proxy, hindi lamang sa 30 Tamarin na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din, yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kahapon kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo. Baka ka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng TBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Aimee and sa inyo na rin po, Sen, sa isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador sa Senado. Hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan. I don't feel alluded to. Bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Traigib doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But hindi nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard mo din po? Kasi hinihintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ayoko nang ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman nung sabihin ni Yusek Traigib na kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana, nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Alalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya makayang ipagtanggol ang kaso ng Estado. You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marculeta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun. I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang out of the initial 15 contractors. Kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil kaya na po na nangyari. Natatakot sila.
Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng hindi nila nagkaintindihan ng taong yun sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. As siya rin alam niya, under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application, as well as the action taken by the DOJ in relation to that application, because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun, otherwise you'll be penalized. So, pero kung pag-uusapan ay questions coming from us, hindi niya pwedeng gamitin yun. So sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate dyan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. O yun ang pinagbasihan naman ng ating Senate President. Ngayon, yung nga naman, sabi niya, sinabi ng Secretary of Justice, kailangan magano sila. Pero wala po sa batas yun. Wala talaga. We need to get more of these people kahit na mahira, kasi nga kailangan nating ma-identify yung ugat, yung pinakamalaking isda. Kung wala kayong protection na ibibigay sa kanila, ba sila magsasalita? Initially, he mentioned 17 congressmen. Meron po bang pinatawag na 17 congressmen? So, saan tayo pa? Ano sabi nila? Co-buddies. Hearing, you're planning to pursue that angle po yung kay Yusek Olaivar, then yung binanggit nyo po yung kay Adrian Bersamin. I-request nyo rin po ba na ipatawag yung Adrian Bersamin? Parang yun ang gusto ng media. Sige, gawin natin. Pero, hindi. Kasi kahapon din po, di ba na ilang beses, parang at least twice po yata na binanggit ni Yusek Bernardo na pinaninindigan niya kung ano na yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na wala siyang babaguhin. Hindi ba kayo nagtaka? Hanggang doon lang. Dininay, naninindigan ako. Ba't hindi natin ipursige? Hindi naman ako ang chairman. Kaya naman. 6 out of the 9 members of the minority. Kasama si Sen Aimee. Ma'am, sinabi nyo kasi agree kayo sa laban ng Minority Report, may mga pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto nyo isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiscay, sana ba yung mga yun, ano? Marami kasing sinabi doon na talagang napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Yan, nababanggit. Tapos hanggang doon lang. Papara. Hindi ba dapat pursigihin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Trigib, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado. Anong nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh. Laging may kulang. Laging pinapara. Whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam niyo, napansin niyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Trigib, na dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa KAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Gusto ko ipurso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So with due respect to the chairman, dapat bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba? Yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian, sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, di ibigay na sa atin yung authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni